Hi everyone, good evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa press presentation ng Miss Universe Philippines for 2024. Sino nga ba ang nag-shine like a diamond star dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, fresh overload pa rin, charot. So yon. So eto nga, syempre kanina napanood na natin ang Miss Universe Philippines press presentation kung saan ay pinakilala na ang 55 candidates na Miss Universe Philippines. So syempre, wala tayo doon kasi nandito tayo sa Thailand. So nakikinood lang tayo sa Empire kanina. Ayun, so medyo yung angulo nila medyo makulit eh. Meron kasing kinukuhanan dito, may kinukuhanan doon, may nagsasalita dito, tapos iba naman yung lumalabas. So ang hirap. But syempre, thank you pa din. At least 'di ba, meron silang pa-live na ganito at nagkakaroon pa rin tayo ng update. So medyo iba kasi kapag nandoon ka sa personal, mas nakikita mo yung detalye, mas nakikita mo yung orahan talaga ng mga girls, syempre yung itsura nila in person at mas makakapagbigay ka talaga ng magandang komento. But syempre, iba pa rin kapag nakikita mo lang sila by video. But maswerte pa rin tayo kasi at least may video, may mga live na ganito. At least nakikita talaga natin yung galawan nila, di ba? So, ako, magbe-base ako doon sa nakita ko kanina kung ano yung magiging reaction ko sa bawat girls na nakita ko. At sino ba yung mga nag-shine para sa akin. Okay, so, una, syempre, gusto ko si Miss Bacoor. Kanina kasi parang, kung titignan mo si Victoria Velasquez Vincent, parang sobrang reynang-reyna yung dating niya. Actually, gusto ko yung styling niya. Kung i-compare mo yung styling niya noong unang laban niya at saka yung this time, mas bongga yung styling niya ngayon. Mukha talagang napagplanuhan na nila ng maigi. And then, tama lang yung galawan, tama yung eksena. Gusto ko kasi parang alam mo na makikipagbakbakan siya ng bonggang-bongga dito. Gusto ko din kanina si Miss Australia. Actually, si Miss Australia na-remind sa akin yung beauty dati ni Nicole Cordobes no lumalaban siya sa Binibini Pilipinas. Ganito yung styling. Yung, alam mo yon yung talagang ang buhok, maganda, tapos yung damitan, ang ganda ng tindig. So, ganon yung nakita ko sa kanya kanina. Kaya sabi ko, oh my God, surprising to si Miss Australia ha. Talagang nambulaga siya na alam mo nang hindi mo inaasahan na ganito yung ipapakita niyang eksena. But kanina, ang perfect nung dating. Yung tindig niya pa lang, yung nakita ko yung lumabas siya. Sabi ko, ay, in fairness, nagustuhan ko kagad siya. So, tama yung ginawa niyang styling. And then, gusto ko din si, tawag dito, si Northern California. Yes, si Kayla. Tama ba? Si Kayla Carter. So, gusto ko kasi parang simple lang yung galawan pero yung beauty na meron siya. Oh my God. Talagang shine like a diamond star. So, hindi nawawala yung star quality. Nandoon talaga. But syempre tingnan natin kung ano yung pasabog na gagawin niya. Mahaba-haba pa kasi itong labanan na to. Tingnan natin kung makakasabay siya talaga hanggang sa dulo ng laban. Kasi syempre, kailangan din talaga magpakita din ng iba't ibang klaseng styling. But yung kanina, talagang masasabi ko naman na sumabay din naman talaga si ate. Gusto ko din si Pampanga, in fairness kay Pampanga. Ang haba ng mga bias, gusto ko yung ayos, gusto ko yung banat ng buhok, tapos gusto ko yung makeup. Panalo siya. Kumbaga parang yung ipinapakita niyang eksena, tama lang doon sa galawan na ibinigay niya. So gusto ko din si Pampanga. Gusto ko rin si Zambales, in fairness kay Zambales. Ang sexy niya kanina. Sabi ko nga ang daming magaganda kanina pero lumutang din yung beauty ni Zambales. Parang feeling ko kakabog si Zambales hanggang sa dulo ng competition. Tingnan natin, malaman natin yan.
And then, sino pa ba? Gusto ko si Taguig. Si Taguig, grabe ang haba ni Taguig. 2 beses siya nagpalit ng outfit niya. Yung unang outfit na ibinigay ni Taguig ay yung kulay yellow-green, di ba? Kung di ako nagkakamali. Ang ganda-ganda niya doon. Sobrang tama lang yung kulay, tumama yung skin tone niya doon sa kulay ng suot niya, tapos yung ayos niya, ang perfect. Yung nagpalit siya, medyo parang naging dark pa siya ng more. Sana hindi na siya nagpalit no? Sana yun na lang yung nirampa niya. So, tingnan natin kung ano yung pasabog ni Taguig. So, preso naman ako kay Cebu. Kasi si Cebu, akala ko magpapaandar na kanina. Pero hindi pa siya talaga kumabog. So, hintayin natin yung mga eksena ni Cebu soon. But, yung beauty niya, actually, nag-expect ako sa kanya kanina ng more. Yung dapat yung mas matapang pa yung makeup, mas kabog pa. Pero, parang feeling ko, hindi siya ganun kapasabog. But syempre, sabi ko nga, press presentation pa lang naman. So, tingnan natin. Baka pagdating sa mga bakbakan na talaga nila ay bumongga na to si Cebu. So, standby tayo kay Cebu. And then, gusto ko din kanina si tawag dito, si Iloilo. Grabe yung presensya niya. Sobrang pagpasok niya talagang, ayun, kasi magsabi ko nga sa iyo maganda kasi yung kulay. So, kakaiba yung kulay ni Iloilo. Kumbaga parang malakas yung dating niya talaga. So, para sa akin, iba din yung ibinibigay niya talagang presensya. Ayun yung meron siya. Kapag tinignan mo siya, parang, wow, very powerful. Ayun yung nakita ko kanina. Hindi ko lang gusto yung pinasuot sa kanyang gown kasi parang, siguro mas maganda kung nag-iba pa sila ng styling para more powerful pa. But for now, kasi presentation pa lang naman, okay lang to. But, isa si Iloilo sa mga titingnan mo din kandidata talaga ngayon sa competition na to Kumbaga parang walang halong talaga Kumbaga parang matindi talaga yung power na meron siya. But tingnan natin kung hanggang saan ibubuga talaga ni Iloilo yung kanyang presensya dito sa competition. And then, si Kainta. Gusto ko rin si Kainta. Actually, nag-expect ako kay Kainta na magpapasabog na siya kanina kasi parang feeling ko nung press con, yung niya, yung sashing moment niya, saka yung kanina sa press con, parang mas maganda pa yung sashing moment niya, yung curly hair niya, tapos maganda yung pak na makeup niya. Nagulat ako kanina na parang simplihan lang, but elegante yung dating. Pagdating sa ganitong galawan, I, I think mas bumagay pa yung pagiging elegante talaga ni tawag dito, ni Taguig. Oo, sa totoo lang. But yung sa kanya, siguro naghihintay pa ako ng more pasabog niya in the future. So, abangan natin si Kainta. Medyo kasi naloka lang ako kanina na parang sabi ko, ay nako, mukhang magpapasabog na si Stacy. Tapos parang, hala, ang simple lang ni ate. Siguro mas gusto niya lang yung parang kalmado lang yung galawan, kalmado lang yung makeup. But, sabi ko, siguro ko ang ginawa ng styling, yung tulad nung session ceremony niya, parang mas kabog yung beauty. Ewan ko sa inyo pero kasi ayun yung napansin ko. And then, si Baguio, oh my God, si Baguio ng gulat. Ng gulat at ng bulaga si Baguio ng bonggang-bongga. Actually, nasurpresa ako sa kanya dahil hindi ko inaasahan na ganitong eksena yung gagawin niya. Tapos, biglang, wow, ang ganda-ganda-ganda niya na, 'di ba? So 'yon. So panalo ang galawan ni Baguio kanina. Gusto ko yung style, gusto ko yung makeup niya, gusto ko yung dating niya, yung tipong pag sinabi mo sa kanya, smile, smile talaga siya. Kapag sinabi mo fierce, mag-fierce siya. Yung automatic na meron siyang ginagawang kumbaga parang ando doon yung initiative niya, kung ano yung gagawin niya, at alam niya kung kailan siya e-eksena talaga. Yung paglabas niya, automatic eksena na siya, ganon. So, ayun yung maganda kay Baguio kasi alam mo na makikipaglaro talaga siya sa camera, alam mo makikipaglaro talaga siya sa mga kandidata, and then marunong gumalaw. So, natuwa naman ako. So, parang feeling ko si Baguio, isa sa mga parang pasabog, and then, ang ganda ng ayos kanina. Tama yung makeup, tama yung styling, tama yung banat ng buhok. And then, akala ko nung una, sabi ko nga,
malaala Nadia Perera talaga yung eksena niya. So maganda yung power niya kasi parang feeling mo yung presensya niya nandoon at alam mo na kakabog talaga siya ng todo-todo. Actually si Baguio ang isa sa mga nakita ko na malakas. So promise. So makikipagbardagulan talaga to ng todo-todo. Iba naman talaga yung mga taga Baguio no? Lagi talaga sila nakikipagbardagulan sa competition. Sobra. And then, sino pa ba? Of course, Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, grabe. Nasurpresa ako sa ipinakita ni Atisa Manalo. Hindi niya tayo binigo. Hindi niya tayo binigyan ng dahilan para ma-disappoint sa ipapakita niya. So talagang total transformation talaga ang ipinakita ni Atisa Manalo. So simula pa lang ng competition pero ramdam mo talaga na 100% talaga na prepared si ate. Sa nakita ko kanina, grabe, sobrang ang ganda ng buhok, ang ganda ng baksak ng buhok, ang ganda ng styling, ang ganda ng damitan. So, caring-caring niya. Sobrang panalo, sobrang nanggulat, sobrang wow, di ba? And then yung romampa siya, talagang masasabi ko, perfect. Sa rampahan, actually nabitin ako kay Taguig. Si Taguig kasi syempre parang ine-expect ko na mas panalo siya pagdating sa rampahan. Kasi syempre nakadalawa international pageant na siya. So nag-expect ako sa kanya ng mas kakabog siya. Pero naloka lang ako kasi parang ang simple lang ng galawan niya kanina. But maganda kasi bumagay naman sa kanya kasi sobrang tangkad niya tapos ang elegant na suot. Kaya lang kasi bilang nanonood ka ng pageant, mag-expect ka sa kanya ng more, di ba? Kasi alam mo na mayroon na tong malalim na experience. So nagulat lang ako. But si Atisa naman, parang nagulat ako dahil inigitan niya yung expectation mo na parang akala ko ganito pa lang yung gagawin niya pero nandito na siya sa moment na ganito na wala siyang pinalagpas na eksena kanina na parang mawawala siya talagang pakumpak o di ba so sabi ko kaloka si Atisa pero in fairness sa team niya talagang ginawa talaga nila kung ano yung dapat nilang gawin so nakita mo kagad yung total transformation yung si Kayla naman parang ang hinihintay ko sa kanya, syempre magbago ng styling. Actually, yung beauty nandoon, talaga masasabi mo girl next door at masasabi mo na isa siya sa mga radar kasi yung beauty na meron siya, grabe, talagang nag-uungapaw yung aura niya at umeeksena din naman. But sabi ko nga, what if kung gawin sa buhok niya ay banatin or iponi or ano kaya ang magiging outcome nito. So, for sure may makikita pa tayo sa kanya na more, di ba? And then, sino pa ba? Ayun, si Kainta. Sabi ko nga, si Kainta, siguro hindi pa siya nagpapaandar kasi simula pa lang naman ng competition. Pero, sa totoo lang, nalamon ni Baguio si Kainta ng bonggang-bongga in terms of styling. Kasi di ba parang sila, parehas sila ng mukha. So kung titignan mo na parang yung galawan kasi ni Baguio talagang wow, bigay na bigay. And then nandoon talaga na makikita mo talaga na meron siyang power na makikipagbardagulan ako. So sumasabay, 'di ba? Sumabay talaga sa level. So sino ba? Si Quezon City. Si Quezon City naman, sabi ko nga at least nag-less makeup na siya. Kasi nung coronation night niya doon sa Quezon City, medyo makapal-kapal yung makeup. So ngayon medyo binawasan, tone down siya. Pero yung style ng buhok sana maayos para mas makita pa yung beauty niya. Sino pa ba? Ayun, si Sambales. Syempre, iba din yung ayos kanina ni Sambales. Talagang eksena din. But, sino ba yung mga top 5 natin? For now for now. I think ang malakas sa top 5 para sa akin si Iloilo kasi yung presensya ni Iloilo talaga malakas yung lakas nung dating and then gusto ko din si Northern California yes si Taguig si Baguio at saka syempre si
Quezon Province at sa Manalo. So sila yung nakikita ko for now na kaninang eksena na talagang masasabi mo na oh my God, ang bongga ng mga galawan. So yon. But syempre, marami pang magaganap at marami pang pagbabagong magaganap dito sa laban nila dito sa Miss Universe Philippines kasi syempre hindi pa natin naman talaga nakikita sa ngayon kung sino ba talaga ang kakabog ng todo-todo kasi nga 'di ba press presentation pa lang, yung iba simplihan lang yung eksena and then yung iba nahihiya pa, but in the future, oh my God, ayun na, magkakaalaman kung hanggang saan nga ba itatagal ng mga kandidata, ng mga challenge nila. Tapos, ang hinihintay ko din dyan, syempre, yung kanilang pasarela challenge, yung kanilang mga Q&A challenge, di ba? Closed door interview. And then, of course, kung ano-ano pang mga pasabog dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So, for now, ito pa lang yung nakikita ko. Hindi ko alam kung sa personal, kung sino nga ba talaga yung mas umiksena ng todo-todo. But according doon sa performance na nakita natin kanina sa mga kandidata, nakita naman natin talaga kung sino naman talaga ang nag-shine at sino naman yung kumabog at kung sino talaga yung naglalarong kandidata at yung masasabi mo competitive sa isa't isa. So, yon. At sino talaga yung powerful na candidate? So, ewan ko sa inyo. So, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.